mga kaloko, mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kaloko. So ngayon mga kaloko ay hindi muna tayo mag-fishing mga kaloko, wala po muna tayo sa ilog. Ngayon po ay magluluto muna tayo mga kaloko ng ating mauulam ngayong gabi. So kung napapansin nyo po mga kaloko ay damit madungis pa po tayo. Yun. Kasi po kagagaling lang po natin sa trabaho mga kaloko. At hindi lang po yan mga kaloko, may good news po ako mga kaloko. Yun, mamaya na yung good news mga kaloko. So magluluto muna tayo mga kaloko ng ating mauulam. Yan mga kaloko, kasi medyo gutom na rin. At gagamit na tayo ng sardinas. Yan, sardinas na mga kaloko. Hindi po ito tilapia, sardinas po. At magsasabaw lang po tayo mga kaloko ng sardinas. At ito po mga kaloko yung isasawag natin na gulay. Yan, yung kulitis po natin. Galing pa po sa mahiwagang ilog na pinangingisda natin mga kaloko. Yan. So, mamaya na mga kaloko yung good news. Magagayat lang tayo mga kaloko ng ating ingredients, sibuyas saka bawang lang. Yun, magigisa muna tayo, gigisa muna natin yung ating sardinas. Sabawan na natin. Matagal-tagal na rin tayo mga kaloko hindi nakakain ng sardinas ano. At puro tilapia lagi yung ating nauulam. Yun yun mga kaloko, sardinas naman. Ayan. Hiwain na natin to para makapag-start na tayo mag-isa at ihigop tayo ng masarap at mainit-init na sabaw mga kaloko. So mga kaloko, medyo stable na yung ating problema dito sa ating company mga kaloko. So ikwento ko na mga kaloko. So mga kaloko, nagkaroon na po tayo ng overtime mga kaloko. Ayun, binalik na ulit nila yung ating overtime. Yun, thank you Lord. Mag-isa lang tayo mga kaloko. Ayan. Magigisa lang tayo ng bawang at sibuyas. Habang nagigisa tayo mga kaloko, panoorin nyo muna ito mga kaloko kung anong ginagawa namin sa gabi pag nag-overtime kami. Bro pa na mga pag-overtime. Kita na yung ano.
dumating na.
huwag na natin patagalin mga kaloko. Ilagay na lang natin itong ating sardinas. Diba? Dalaway na natin mga kaloko yung sardinas. Bitin yung isa. Yan. Yan, wala tayong ilaw. Ilagyan natin mga kaloko ng tubig. Sinimot na natin yung ano, sayang yung sauce. Lagyan natin mga kaloko ng asin. Hintayin lang natin na kumulo. Tapos ilagay na natin mga kaloko yung ating kulitis. Yan. Takpan muna natin. Ayun na mga kaloko, nakulo na siya. Yan. Lagay na po natin itong ating kulitis. Yan, pagpasensyaan nyo na po mga kaloko, medyo madilim. At yung ilaw natin low bat. Yan, lagay na po natin dito. Yan. Ito po mga kaloko, binabad pala natin ito sa tubig na may asin. Sarap ng higo na sabaw na ito mamaya. Kulitis ay. Ito po mga kaloko, kinuha namin ito ni Katuto. Kasi nung naghagis ako, may isda sana kami. Walang isda. Wala kaming isda na nakuha, kaya pinagdiskitahan na namin itong kulitis. Kaya yan, ilagay natin ng ano, ilagay natin sa tawag ito, sardinas. Kasog na naman mga kaloko yung ulam natin kasarap. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-ulam ng ganito. Hindi ko na nilagyan mga kaloko ng kamatis kasi ayaw ko na mapanis. Pagbukas mapanis kung nilagyan mo ng kamatis. Tikman natin mga kaloko. Ay nako, kasarap. Naglasa agad yung kulitis, naglasa agad mga kaloko. Yun mga kaloko, luto na po yan mga kaloko yung ating sinabawan na sardinas with kulitis. Ayan, no? Lutuin pa natin konti mga kaloko yung ano, yung tawag ito, yung gulay natin na okay na po yan. Yun. Ayun mga kaloko, at kain na po tayo mga kaloko at makipagkwentuhan na tayo sa inyo. So ayan na po mga kaloko ang ating sinabawang sardinas with kulitis. Yan, no? Tapos paldo na naman yung kanin natin. Ayun po mga kaloko, at bago po tayo kumain mga kaloko, tayo po muna yung magpasalamat sa Panginoon at dininig niya na naman po yung ating prayers. Ayan. Ayan. Ayun, kain po tayo mga kaloko. Yes. Nakapag-ulam din ng ganito. Medyo matagal-tagal na rin tayo mga kaloko na hindi nakapag-ulam ng ganitong ulam. Ayun. Salamat sa kulitis.
Ayun mga kaloko. Ah. Unang subo para po sa inyo mga kaloko. Ayun, kain po. Kasarap. Ngayon nga po, gaya po ng sabi ko mga kaloko, buti na lang po talaga binalik ulit yung ating overtime. Pag wala kasi mga overtime mga kaloko, na malaking kawalan po talaga yun. Kaso lang sa akin kasi parang nung yun nga, nung tinanggalan ako ng overtime, nilakasan ko na lang po talaga yung loob ko mga kaloko. Kasi kahit anong pilit ko hindi rin naman po nila maibabalik agad. Hindi naman po nila ibabalik kahit ano pang ano ko Kaya inantay ko na lang po mga kaloko yung magiging decision nila ulit, kung ibabalik pa ba nila o hindi. Kasi alam ko naman sa sarili ko talaga na wala akong ginagawang mali. Kaya malakas din yung loob ko na tanggapin yung nila, yung desisyon nila na wala akong OT. Ayun, buti yung supervisor ko, yung talaga namin, yung puchang-chang kung tawagin, yung supervisor namin yung sabungan. Yun yung niya, nakita niya talaga yung diferensya na wala ako sa pwesto, walang kasama yung partner ko. Yun, nakita niya talaga yung problema mga kaloko, na kulang talaga, hindi yung trabaho. Kasi yung mga kasama namin na tumutulong doon, may sariling pwesto din kasi yun. May sariling pwesto. Nung nakaraan, nagkaroon ng gawa yung tumutulong doon na kasama namin. Wala nang partner yung kasama ko. Kaya nakita ng supervisor ko, ayun, yung supervisor ko mismo yung nag-suggest sa kanila na ibalik yung overtime ko. Kaya ayun yung mga kaloko, balik sa normal na naman ulit tayo. Thank you kay Lord. Thank you kay Lord kasi hindi niya tayo pinabayaan mga kaloko. Mga rin mga kaloko, mga 2 weeks din mahigit na wala tayong overtime. Kahit nga habang nagbablog ako noon, kasama sila ako parang natutulala ako inaano ko na lang yung ko mga kaloko, yung loob ko inaano ko na lang talaga, ibabalik din yan ni Lord. Sabi ko na lang, ibabalik din ni Lord yan. Kaya ito na mga kaloko, binalik na nga ni Lord. Dahil hindi naman siguro ako mga kaloko tatagal ng ganito katagal dito sa company na to kung bad record ako, di ba?
ito yung mga kaloko, yung ano ko na to is last contract ko na. Nung nag-sign ako ng kontrata nung August. Kailan na? August, September, October, November. 3 months na ako nakapirma ng kontrata ng last contract. May bubunuin pa tayo na 2 years and 8 months. Two years and 8 months pa mga kaloko. Medyo matagal-tagal pa tayo mga kaloko dito sa Taiwan. Sumasabing tayo dito. Kailangan lang talaga mga kaloko ng panalangin. Lagi kay Lord sa lahat-lahat ng mga araw-araw nating magaganap sa buhay. Kailangan lang natin kumonsulta sa kanya araw-araw tuwing pagising sa trabaho. Nabigyan tayo ng lakas at tibay ng pag-iisip. Para makayanan yung mga pagsubok sa buhay. Mga kaloko, kung nakita nyo sa video mga kaloko yung thank you Lord, kung paano na kami kung anong ginagawa namin pag nag-overtime sa aming trabaho. Kasi mga kaloko, buhatan talaga trabaho namin. Pag overtime, trabaho namin buhatan. Yung tulad nyan mga kaloko sa video na yan, ganun po yung ginagawa namin araw-araw sa tuwing mag-OT kami. Tapos sa umaga naman mga kaloko, yan yung pinto na yan na ginawa namin, ibababa namin yan ulit kinabukasan. Tapos yun, wewieldingin naman namin yan mga kaloko. Bubuuin namin yan, lalagyan namin ng mga gamit dyan sa gilid para magpantay yung pinto. Yan, mga yung bigat niyan mga kaloko, yung isang pinto, depende sa laki ng pinto. Tumitimbang din siya ng mga 60 to 50. Tapos yung pinakamabigat namin mga kaloko is abot siguro ng 100. Kasi mayroon siyang makapal pa na nilalagay sa loob. Tapos yung palaman na yan, yung palaman na kulay puti na yan, nilalagay namin kanina. Yan, may nilalagay pang ganyan. Tapos yun na naman ulit, makapal na naman ulit sa baba. Kaya umabot siya ng 100 yung timbang ng pinto na pinakamabigat na gawa namin dyan. Tapos isasampa namin dyan sa may press na yan na nakikita nyo sa video. Kasi yan mga kaloko, yung press na yan, iipitin niya yan iipitin niya yan hanggang sa tumigas yung pandikit na yun para hindi na siya tutuklap. Kaya dito mga kaloko, yung trabaho namin talaga mabigat. Pero parang nasanay na lang din yung katawan namin. Araw-araw mo ba naman na trabaho ganyan hindi ka ba masasanay? Laging buhat. Kaya dyan mga kaloko sa pwesto namin na yan, mga ibang lahi hindi tumatagal dyan. Kasi ayaw nila nang nahihirapan.
Maliban lang talaga sa Pilipino. Vietnam dati dyan, hindi na tumagal eh. Nangangayaw eh. Nagpapalipat na ng ibang trabaho. Ayan, ngayon may Indonesian dyan. Pero sa ibang pwesto sila. Hindi sila dyan, ayaw nila. Sa Pilipino nila binibigay yung yung mabibigat na trabaho. Kasi tayo mga Pilipino, mga kaloko eh, kahit iwanan tayo eh, nagtatrabaho tayo, diba? Tsaka yung iba dito, mga ibang lahi, nagti-TNT, lumalayas. Dami ng ibang lahi na nag-TNT dito. Kaya yung passport namin dito hindi nila binibigay sa amin. Hindi nila pinapahawak sa amin kasi takot silang mag-TNT, baka daw kami mga Pilipino ay mag-TNT din. Never pa, wala pang Pilipino nag-TNT dito sa amin. Mag-TNT ka, papahirapan mo pa yung sarili mo. Umuwi ka na lang ng Pinas, diba? Oh, ayun mga kaloko. Solve na naman tayo mga kaloko. Yun, thank you po mga kaloko sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa mga videos po natin. Yun na, sana po yung mga kaloko wag po kayo magsasawa at patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga ginagawang vlog po. Yun, maraming salamat po sa inyo mga kaloko, and God bless po sa inyong lahat. Bye.